Ayan, good afternoon everyone at welcome ulit sa ating gabay sa pagmamangga. Handog sa atin ng Ani Mango Industrialization. Ayan, nabubulol ako. Kamusta si Ramil? Si Mabuti Ramil, naman. Okay pa rin. mukhang pagod na pagod ka sir. Kamusta ang pag-aasikaso mo ng iyong farm? At mukhang, balita ko, mukhang marami ka ng bulaklak ngayon na. Sino may sabi? Ready na ako makatikim ng inyong mga harvest ngayong darating na season. At Sir Rami, ni-announce ko lang no kasi nagka-problema ang ating guest na isa from UPLB regarding do sa kanilang internet connection. Pero sa 27, tuloy na tuloy ang schedule nila. I-move lang natin ang schedule. Pero sir, may bisita tayo. Officially, siya po ang ating in-house na mango mango expert ng tawag ba doon, sir? Yung mango expert pagdating sa pagmamangga. Bakit? Expert ka ba yan? Oo, mango expert. Ay, hindi, mango expert. Nag-aral siya aside sa technical, no? Kasi talagang hina-hire siya ng ibang companies para lang sa pagsasaayos ng kanilang mga process on mango production. Nag-aral siya pero walang diploma. Ay, hindi. So, pinag-aralan talaga nila ang mga nutrients sa lupa, mga ganyan. So, Sir Johay, nandiyan ka pa ba? Napalitan ang kanyang napalitan yan. So, tinatawagan na natin si Ramil, ang ating matagal na ba? Matagal na ba natin? Ha? Special yan. Special. Special talaga. Bakit? Pag special, di ba So, ipapakilala natin. At soon, sir, marami tayong programa na gagawin mula sa kasama ng ating asosasyon at yung mga kausapin natin mga provincial kasi magkakaroon tayo ng mango seminar tour. Yan. Soon yan kasi meron na tayong in-house mango expert na pwedeng maging gabay ng ating magmamangga pag pumunta tayo sa bawat probinsya. So, hindi ko na patatagalin si Sir Johay Kakayan. Ayan. Hello, Sir Johay. Magandang hapon po. Bati po muna tayo, Sir. Nakamute ka. Good afternoon. Magandang hapon po, Ma'am Roda, Sir Ramil. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa mga tagapakinig. Ang nagbabalik sa due to public demand. Due to public demand talaga. Narereklamo ako, sir. Narereklamo ako, nabitin ko daw sila dahil nga po, saglit lang nagsalita ang ating guest. Sabi ko, sige na nga, uulitin ko na lang. Pakikiusapan ko ulit. At ayan, nangyari tuloy. Mahal ang bayad dito. Ma'am Roda, parang hindi lang naman ako yung speaker mo noon. May kasama ako doon. Baka professor yun, si Prof. Ramos. Si Prof. Ngayon, kasi nabigay na ni Prof ang side ng Ilocos Norte at saka syempre yung mga production process nila, sabi nila, medyo paano naman kami sa ibang region? Kung hindi, kasi sa Ilocos Norte, di ba sir, sa Region 1, apakainit talaga. Tama, mainit talaga. Napakainit. Oo, amino na natin yan. Pero may ibang area, like dito sa amin, sa Quezon, Sir Ramil, di ba? Malamig. Ngayon, umuulan dito sa Cagayan Valley. Kasi lamig ng relasyon ng iba dyan. Yung panahon dito sa Quezon. So, ayan, sir, simulan natin kasi nung mga nakaraang mango seminar namin, nagkaroon ng heart-to-heart talk with the mango producer from different regions and provinces. Ngayon, i-generalize natin. Ano yung mga
sisimulan natin pag nagmamangga tayo. Kasi, syempre, iba, ewan ko, paulit-ulit ang training natin, pero paulit-ulit pa rin yung mga questions nila. Ano ba yung isa-spray namin sa first shot, sa second shot, sa third shot, at sa lahat ng shot? Kasi, based dun sa mga report sa atin, Sir Ramil. Hindi yes, kasi yung hindi nila alam kung saan nagsisimula ang pagpapabunga ng mangga, ang pabulak. Oo. At saka sir, napapansin ko, marami na nai-inspire na mga farm owner na sinubukan ulit or binalikan yung kanilang mga manggahan. Tapos habang tinitingnan nila, nagtatanong sila ano ba ang nangyayari dito sa farm namin, ano yung mga suggestion nyo, ano yung mga dapat naming gawin or dapat naming simulan. So sa tulong ng ating kasamahan na nagmamangga din, hindi lang siya hands-on sa Ramil, nag-aral din siya. Ewan ko kung may diploma din ba to. Sino ba yan? Ikaw. Akin na yung diploma ko. Baka pwede mag-demand ng sahod dito. Sige na. Sige, paano? Hindi, joke lang. Tutulungan tayo ni Sir Johay ngayon kung paano ba ang simula. Gaano ba kahalaga ang fertilization? So, Sir Johay, ano ba ang ating unang gagawin? Okay, thank you, Ma'am Roda. Boss Ramil, yan. All-time boss natin yan eh. So, syempre, ang fertilizer sa mangga is napaka-importante yan. Hindi lang sa bunga. Dapat sinaalang-alang din natin yung mismong puno ng mangga. Kasi hindi tayo makakakuha ng magandang bunga kung hindi maganda yung puno ng mangga natin. So, healthy trees produce productive terminals, branches, produce healthy flowers. Tapos, yung mga flowers, siyempre, pag healthy yan, produce quality fruits. Yun yung pinaka-aim natin kung bakit tayo maglalagay ng fertilizer sa ating mga manggahan. Hindi lang sa dahon, pati na rin sa... Sir. Yes, sir. Kasi ito, usually ang mga senaryo ng mga senaryo ng mga nagmamangga, napabayaan yung kanilang manggahan. Di ba? Yes, sir. Nagsisimula ulit tayo. So, sa fertilization, sir, ano-ano yung mga dapat natin ilalagay pagka nag-fertilize na tayo? Kasi based on sa gap, sir, pinag-uusapan natin yung gap, 50% organic or natural or 50%, ano yung mga recommendation natin, sir, para mabigyan natin ng tamang nutrient ng ating mga halaman? At bakit tayo maglalagay ng ganun? Okay, sir. Ma'am, based doon sa pag-iikot ko sa mga clients natin or sa mga kinukonsultahan natin, mga nagkukonsulta sa atin, ang ginagawa natin dyan is kung ano yung kailangan natin makita yung mismong puno ng mangga bago ako makapagbigay ng recommendation. Then ina-analyze natin, minsan nagpapa-require tayo ng soil analysis doon mismo sa kanilang manggahan para makapagbigay tayo ng akma at tamang recommendation ng fertilizers. Pero usually ang pinapa dito sa part ng Region 2, pagka taga Region 2, makakapagbigay ako na agad-agad ng recommendation ko ng mga fertilizer na pwede nilang gamitin sa kanilang manggahan. Yung mga some part na napuntahan natin diyan sa South Luzon, diyan sa part ng Quezon, diyan sa part ng Mimaropa, marami tayong kaibigan din diyan na nabibigyan ng recommendation regarding dyan, hindi lang sa production, kundi pati doon sa conditioning stage ng kanilang mangga. Kasi so, nasa conditioning stage yan.
paanong condition ang gagawin natin? Kasi kunwari, matagal-tagal nang hindi na sa spray to or gusto kong subukan ulit or nag-harvest na ako. Yan. So pag right after ng harvest mo, kailangan meron ka nang gagawin diyan. Yun na yung start ng stage mo ng conditioning stage. After harvest, conditioning stage na yan. So, ginagawa natin, nagpo-pruning tayo, naglalagay tayo ng fertilizer. Yan. Kung hindi maulan, kailangan mag-irrigate tayo. Yun. So, ang fertilization pala, ang ginagawa pala namin, ang nire-require ko is nilulusaw na yan sa tubig. Lalong-lalo na pagka talagang walang ulan. Ano yung klaseng fertilizer sa mga powder or granular. any recommended fertilizer na pwede na tapos ilan ang sukat niyan kasi diyan tayo na pwede bang ilagay ko na lang lahat, mag-compose ako diyan o whatever man? Varies kasi yan, depende kasi dun sa age lang din ng age din ng mangga. So from as early as 3 years old yung mangga natin, nagre-require na ako na maglagay na ng fertilizer. After that, every year yan, na tayo. From time to time or every time na mag-attempt sila, lalo na ang gusto nila, every year meron silang production. So, meron ka dapat inilalagay na fertilizer sa puno. Pinapipili natin yung mga client natin, halimbawa, ayaw nila ng masyadong maraming inorganic fertilizer. Yung iba naman, gusto nila organic fertilizer. Yung mga nakasubok ng organic fertilizer, karamihan maraming negative na na naririnig. Kaya based doon sa experience namin, ang recommendation namin is magkahalo yung inorganic tsaka organic. Pwedeng every time na maglagay ka, merong organic or organic ngayon, after 6 months, inorganic naman, mga ganon ang ginagamit. Yung ibang farm, lalo na yung mga may poultry, naglalagay sila ng mga chicken dung na lang dun sa mga puno. Pero it's not enough. Kailangan ma-analyze, lalo na pag in-analyze yung lupa, makikita natin kung ano yung kailangan talaga niya. Or kahit hindi mo i-analyze yung lupa, halimbawa, nagpabulaklak ngayon, masasabi natin kung ano yung kulang dun sa lupa or dun sa farm niya mismo ng manggahan. Kung ano yung kailangan niya. Hindi naman natin pwedeng i-spray lahat kung ano yung kailangan ng mangga. Kailangan din magkaroon ng bulk ng fertilizer is manggagaling pa rin sa lupa na magsusustain doon sa magpapakain, magsusustain sa buong halaman, pati lalong-lalo na sa bunga at saka sa bulaklak at saka sa bunga. Ayan. So sa synthetic naman sir, kasi naririnig ko urea, mga complete, ano ba itong mga yun? Usually, hindi ako paano ba natin i-apply yan? Ano ba yan? Okay. 1 kilo lang ba? Or di ba, may takal-takal ba yan? Yes. Marami kasi kaming ginagamit na fertilizer. Unang-una, hindi ako mismo hindi ako nagpapagamit ng urea doon sa mga sa mga 3 years old up. Hindi ako nagpapagamit ng purong urea. Kung gusto ko ng nitrogen, maglalagay lang ako ng alam mo yung ginagawa naming fermented fruit juice. Yung mga actually may ginagawa kami. Yung mga doon is mga early stage ng mango. Pero pag yung matured stage sir, na magpapabulaklak. Ganon din po. Opo. Ganon din po ang ginagawa natin. Ang recommendation namin pagka let's say, for example, yung 5 years old na mangga, so yung isang puno niyan nakaka-bear na yan ng around 80 to 100 kilos kung magpupul siya. Magpupul blast sa production. Yung 5 years old, kaya niya yan, 80 kilos. So, ang ginagawa namin, hindi lang one time yung paglalagay ng abono.
Doon sa conditioning stage, nagpapalagay kami ng abono. Complete yan. Merong complete yung NPK, calcium, at saka lalong-lalo na dapat may zinc. So, doon sa conditioning stage, nagpapagamit ako ng zinc sulfate, which is napakahirap maghanap din dito. Mailan-ilan lang yung merong brand na gano'n, yung zinc sulfate. Which is, so, paano sukat niyo nun, sir? doon sa zinc sulfate, doon sa 5 years old na mangga, nasa 200 grams lang kami doon. Ng complete fertilizer, mga ganyan? No, kung yung kwan lang, specific doon sa zinc sulfate. Sa lahat, sir, sa lahat. Kung sa lahat naman, halimbawa, depende kasi kasi merong naman yung farm na kahit kahit kung titingnan mo, maganda yung bulas, maganda yung tayo, yung nutrition parang konti lang eh. So let's say, meron kasing mga mangga talaga na kailangan mong i-boost din ng fertilizer para gumanda rin siya. May mga manggahan din kasi na talagang kung titingnan mo, first isang tingin mo pa lang pangit na talaga eh. Yung ganon, 'di ba? Yung hindi well nourished na mangga, which is alangan naman kahit pa season 'yan, hindi mo kayang pabulaklakin 'yan. Kasi pangit nga eh, hindi pwedeng Oo, kasi may nakikita ko sa iba na gusto na pabulaklakin, pero parang konti lang yung dahon. Yun. Maliit tapos yung... may minsan may algae o kaya yung gawa ng sooty mold nung past years na hindi siya na-sprayhan. Parang kung titingnan mo very dry yung structure ng dahon, yung leaves. So kailangan mong i-condition 'yan. Ang ginagawa ko, binaback to zero ko 'yon. Nilalaglag ko lahat ng dahon. Oh. Pero yes, yun yung isa. Ang dami. Maraming experience. Maraming experience sa field na yung iba kung yung gusto lang nila magkaroon ng bulaklak, pabungahin mo, mga ganon. Pero tinuturo namin step by step. Kung well nourished naman yung mangga, yearly na namumulaklak, wala naman silang nakikitang problema. Okay, sabihin natin healthy. Okay. In general, healthy yung mangga. Doon sa 5 years old na mangga, ang fertilization namin doon sa every drum. Doon sa isang drum kasi, naglalagay ako ng triple 14 na 4 na kilo. 4 na kilo na triple 14. Well nourished yun Tapos may zinc sulfate siyang 1 kilo lang. Or 2 kilos. 5 kilo lahat. Yes. So 4 na kilo na triple 14, 1 kilo or 2 kilo na zinc sulfate. Sabihin na lang 2 kilo. 2 zinc sulfate. And then 2 kilo na MOP, yung 0060. Okay. Yan. So, yun yung ididilig namin doon sa canopy ng mangga, palibot. Paano yun, sir? Paano canopy? From puno, ilan ang distansya nun? O kaya doon sa ilalim ng shadow ng puno? Kasi iba, nasa gitna kung ito yung puno na ganyan, nasa gitna ng dulo at ng trunk. Yung iba naman, nandito sa shadow ng puno. Di ba, ang layo na? Layo. Hindi, ang pagsukat ng canopy talaga ng mangga, kahit kung titingnan natin, basta yung puno, tapos yung sa may sanga, kung ano yung pinakamahabang sanga niya, so mula dito sa puno, doon hanggang sa dulo ng mangga. Doon sa 3 years old na mangga, sa 5 years old na mangga, hindi lalayo ng yan. Hindi yan lalayo ng 1.5 to 2.5 meters. Pero pagka mga 25 years old to
yung 25 years old naman na mangga, ang pinakamalayo niyan nasa 3.5 to 4 meters. Basta yung straight huwag yung nakahiga. Kasi pagka yung nabagyo, medyo iba yung ano noon. Iba naman yung pag-uusapan natin doon. Magle-letter C ka naman doon. Pero in general, yun yung sukatan natin sa canopy. Lalong-lalo na sa paglalagay ng paclobutrazol, napaka-importante na alam nila kung saan nilalagay. Kasi yung iba, binubuhos sa puno, which is wrong. Kaya nagkakaroon ng dieback, mamamatay yung mangga. Kaya yan actually ang nangyayari mostly nakikita ko dati nung 2015 sa Cebu. Ganyan ang nangyari nung mostly sa mga mangga, and then may napuntahan din ako talagang na sobrang na-abuse ng paggamit ng paklo. Yun pala yun. Meron yun. May mga chances na mamamatay talaga yung mangga sa paggamit ng paclobutrazol. So, kailangan alam nila yung sukat. Ang per meter canopy kasi yan, technically, ang paclobutrazol is 3 to 5 ml lang per meter canopy. So, yung 5 years old na mangga mo... sa fertilizer, sir? Or no. Tubig lang yun. Tubig lang po yun. Hindi mo naman siya pwedeng isabay sa fertilizer Kasi yung fertilizer, just after ng harvest mo, pwede ka na maglagay. Tapos, yung paclobutrazol mo, pag hintayin mo yung effect ng fertilizer na nilagay mo. So, magkakaroon ng flashing. After ng flashing, 2 to 3 weeks or 1 month, after ng flashing, maglalagay ka ngayon ng paclobutrazol. Solo lang yon. 2 to 3 months, pwede ka na mag-induce. So may question dito, sir free of charge ba ang analysis ng Bureau of Soil? Hindi ko alam kung soil analysis ba to. Free ba yun, sir? Free yan, ma'am, sa DA. Free yan. Sa provincial, idalhin nyo lang po yun. Dadali ko lang yung lupa or hiramin ko yung gamit? Hindi, dalhin nyo lang yung lupa. Analyze nila yun. Analyze nila yun. Tapos meron pa isa dito. May rule of thumb po ba sa paglagay ng 14-14-14? Ilang kilo sa ilang taon na puno? Magbe-base ako doon sa yung edad ng mangga. So kasi experience ko doon sa 1 to 3 meters is more on 5 to 10 age ng mangga yan. Nandun yan sa around 2 meters. 5 to 10. Yung canopy niya is 2 meters. 5 to 10 years old. After nun, pagka kung gano'n yung mangga nila, ang paglalagay talaga namin is hindi ka nabababa ng 4 na kilo na 4 na kilo na triple 14, 2 kilong zinc sulfate, tapos 2 kilo o 4 na kilo na ng ng 0060. So, per puno naman yon, nagdidilig naman kami doon ng per puno. Dinidiligan naman namin yon ng ng 2 timba, which is nasa 20 liters. So, yung isang drum na maximum namin yon is 20. 10 na puno yung isang drum na 200 liters. Ang pinupuntahan. Ayan. May tanong lang ako kay Sir Ramil kasi last time nag-apply sila ng Mycovam dun sa kanilang mango farm. Ano yung Mycovam, sir? Sir Ramil? Sir? Naririnig mo ba ako, Sir Ramil? Ako, hindi ako naririnig ni Sir Ramil. Sir Ramil?
Late ata ako. Mycobam? Teka lang. Di niya pa ako binigyan yan kaya hindi ko pa nasubukan Hindi, yun yung in-apply namin. Dati na inano dun sa mango farm nila. Which is fertilizer din siya. Hindi ko lang alam kung paano. Sir Ramil, naririnig mo ba ako? late ata ang dating ko kay Sir Ramil. Actually, yung mga yan na klase ng fertilizer. Yes, sir. Yung mycobam, may mga humic acid, may mga ganun pa may mga fermented fruit juice. Actually, gumagawa kami noon. Yung mga nahuhulog, alam mo, yung nahuhulog na mangga, na mga bunga ng mangga. Ang ginagawa namin dyan, pinaferment namin yan. Nilalagyan namin ng yung sugar waste, ano ba yun? Molasses, yan. Nagpe-ferment kami around 2 to 3 months, mga ganon. Then, yun din yung dinidilig namin sa puno. Or minsan, hinahalo din namin dun sa pinang-i-spray namin na mga foliar fertilizer. So, yung mga mahilig gumawa may tanong pa dito, sir. May tanong dito. 100% po ba ang bulaklak after 2 months sa pagpapaklo po? Definitely, yes. 100% yan. Bubulaklak po yan. Basta tama po yung paggamit or yung procedure ninyo ng paggamit ng paclobutrazol. Opo. Wag lang pong ngayon Wag lang pong yung iba nga na experience namin ngayon. Nag-harvest ako ngayon. Bago ako nag-harvest, maglalagay na ako ng yung iba, naglalagay na ako ng paclobutrazol bago pa nag-harvest. 1 week bago nag-harvest, meron naglagay. Pero well nourished yung kanyang mangga kasi monthly nagpe-fertilize siya ng mangga niya. So ginawa niya 'yon after 2 months pagkatapos ng harvest niya, 2 months nagpabulaklak siya. Kasi ang indication nun, after 2 months, meron ng lalabas na bulaklak. Pag meron ng lumabas na bulaklak, ibig sabihin, pwede ka nang mag-induce. Not necessary din na crunchy yung dahon ng mangga mo. Meron din kaming experience na akala mo flashing, may kasama siyang bulaklak. 2 months yun after harvest. Talaga? Nangyayari yun? Yes, nangyayari yun. Basta well-nourished yung mangga. So, nandun na tayo sa fertilization, sir, kasi talagang medyo, akala ko, ganun lang ka-easy pagdating sa fertilization. Yes. Tag nito. May tanong ako di ba, naglagay na tayo ng fertilizers, at saka nag-spray na tayo, tapos nagpaklo pa tayo. Kung hindi ka, nawala si Sir Johay. Ako, Sir Ramil, nandiyan ka pa ba? Sir Ramil, na-out si Sir Johay, na-kick. Ayan. Sorry, nakat. Welcome. Pero okay lang. Welcome. Doon ako sa paclobutrazol. Naglagay na tayo ng paclobutrazol. Ayan, naglagay na ng paklo. Okay. So, dapat in 3 months, kailangan mo na i-induce or meron ka pang, di ba kasi, titingnan mo daw kung mature na yung dahon, matigas yung dahon, or whatever man. Ang effect ng paclobutrazol, after 3 months to 4 months, yun yung dapat hindi ka nalalampas doon . Yung mga iba nga, paglampas ng 3 months, going 4 months ka, magkukusa ng bulaklak yan. Meron ng kusang bulaklak yan, sigurado. Di ba kasi kailangan mo antayin na mag-crunchy yung dahon . Sigurado yon, magka-crunchy na yon doon sa 3 months. Sigurado na yon, crunchy na yung dahon nun. Okay. So, paano? Kung hindi mag-crunchy yon, hindi paclobutrazol ang ginamit nila. Ayan, may tanong dito, paano daw paano ba ferment ang bunga ng mangga
para gawing foliar. Foliar ba tawag nun? Foliar? Oo. Yung molasses, ilalagay lang doon sa ilalagay lang doon sa Parang mixture drum. mo nun, sir? Ma'am? Paano mixture nun? Yung mixture namin, doon sa isang drum, naglalagay kami ng 1 galon. 4 liters na molasses. Oo, then tubig lang. Tubig lang siya. Unchlorine, yung walang chlorine na tubig. Kailangan na kasi yung fresh. Ilang linggo mo antayin para mag-ferment? Yung as early as 2 months, pwede mo nang gamitin. Ayan. So, nandun na tayo sa fertilization, and then nagpaklo, lumabas yung mga flowers. So, paano yun, sir? Yun na ba yung aalagaan natin or may inaantay pa ba tayo? Okay. Anong daffy na ng bulaklak yun pagka after ilang kasi inisprehan natin ng flower inducer. Ay, bago pala lahat, yung sa flower inducing, sir, normally, kunwari dito sa amin na medyo malamig-lamig ang panahon, or ngayong March, mag-spray kunwari ako ngayong March, mainit-init na, ano yung mga i-apply namin dun sa inducer? Sa pag-induce, pag mag-induce ka na. Actually, mayroon tayong 2 klase na flower inducer. Yung potassium nitrate at saka calcium nitrate. Yung potassium nitrate, medyo mahirap hagilapin yan kasi natatakot na yung mga traders na magbenta kasi kailangan mo ng katakot-takot na permit. So yun yung dapat na itignan din dapat ng government natin kung paano, kasi yung efficacy wise sa potassium nitrate efficacy wise practically mas mura yung calcium nitrate. Nakakapagpabunga din naman. Pero available kasi ang calcium nitrate. Available anytime, anywhere. Yan. Pero mayroon silang may varies kasi when it comes to nutrients na kailangan talaga ng mangga. So, pag calcium nitrate ang ginagamit mo, kailangan mo maglagay ng MOP, potassium dun sa lupa. Kung hindi ka gumagamit ng potassium nitrate. Yan, kailangan medyo mataas-taas ang potassium mo diyan kasi ang potassium hindi naman nawawala yan eh. Kaya pala nag-add sila dun sa calcium nitrate ng potassium. No, ma'am. No, not necessary. Hindi pwedeng ihalo yung MOP. Yung MOP kasi para sa lupa yun eh. So, kailangan dun ka sa lupa maglagay. Di ba, hindi available ang potassium nitrate. So, kailangan mo pataasin yung level ng potassium mo dun sa mangga mo. So, paano yun, sir? Paano idadagdag mo dun kasi calcium nitrate lang ang available natin? Kung calcium nitrate yung available. So, yun nga, pag ang ginagamit ng nagmamangga o nag-spray ng mangga, yung may-ari mismo ng mangga, pag ang ginagamit niya ay calcium nitrate, kailangan naglalagay siya ng potassium or muriate o potash. Yung available naman yan sa market. Paano application, sir? 0060. Actually, yung every dun sa 10 years old na 2 to 4 na kilo sa 200 liters na tubig. Mostly drench yun. Ang ginagawa ko kasi, pinaka-effective talaga, dinidrench namin yung fertilizer. Para ma-maximize yung efficacy. Ma-maximize mo yung abono kung dinidulute mo na yan sa tubig. Tapos paano mo i-apply yan? Compare doon sa mismong granules na ilalagay mo sa lupa, marami kang mawawalang fertilizer doon.
maraming hindi magagamit. So mas mabilis mawala. Lalo na kung hindi mo pwede rin naman kung tatabunan mo yun ng lupa. And then mag-irrigate ka, dapat basa yun ng 1 week. Para para malusaw yon, then ma-accumulate ng halaman. Samantalang pagka yung abono tinunaw mo sa tubig, yung tubig mismo i-drench mo, didilig mo na lang doon sa canopy. So from that time na naglagay ka ng tubig na may abono, na-accumulate na kagad ng halaman yon. Mas mabilis ang absorption. Yes. No? Na-absorb na kaagad. Yes, ma'am. So, yun yung isa. Kasi ang pagmamangga, nagbe-base din dapat tayo doon sa kung ano yung binibigay natin. Kung gusto mo ng malalaking bunga, maraming bunga, anytime na gusto mo nang magpabulaklak, nagdedepende yan doon sa ginagawa mo o binibigay mo sa mangga. Kung gusto mo lang magpabulaklak. Yung iba naman, sir, naglalagay pa sila ng mga, ang tawag nun, yung insecticides or... Okay. So, ang paggamit natin ng mga pesticides, usually, doon sa doon sa first day after flower inducer. Yan. Doon sa first day after flower inducer. Yung iba, sinasama nila sa flower inducer, sir. Yung iba, sinasama nila sa flower inducer. Well, okay lang din naman kung talagang meron niyang insekto. Basta meron niyang insekto, pwede. Pero kung wala namang insekto, useless 'yon. Useless 'yon. At kung talagang nourish yung mangga, hindi mo kailangan maglagay ng fungicide. Doon sa flower inducer pa lang. Hindi mo kailangan maghalo. Anong halaga, gaano kahalaga na kailangan natin na inorish talaga or patabain or pakainin ng ano ba tawag niyan? I-fertilize ang ating mangga. Yan. Kagaya ng halos lahat ng klase ng halaman, kung gusto mong productive siya, maglagay ka ng kailangan niya, yung pagkain niya. So hindi magbe-bear yan ng maganda kung hindi mo siya binibigyan ng pagkain. The more na binibigyan mo siya ng fertilizer, yung pagkain niya, the more na bibigyan ka ng magandang bunga. So ang sabi nga, like yun na mention nila Sir Lito Arenas na pag ang mangga daw ay malusog, katulad ko, isa sa nagiging benefit, may iwasan yung sakit ng mangga or yung mga maiwasan yung mga unwanted insect, ika nga. So, tama po yun. Paano ba natin i-fertilize ng maayos or talagang, kasi kung ako binalikan ko ulit yung manggahan ko, kunwari, so, ano ba yung mga ipa-priority ko? Pagkatapos ko maglinis, syempre, kasi lilinisin mo. And then, i-observe mo kung ano yung mga nandyan. Kung inanay na ba yung mangga nyo. Or, pagka inanay na yung mangga, ibig sabihin, hindi siya nag-spray. Kasi, pagka lumabas yung bulaklak, pag mag-spray tayo, damay yung puno eh. Mawawala talaga yung anay doon kung talagang nag-i-spray tayo. Kung hindi tayo naglalagay ng insecticide, pinapabayaan lang talaga natin yung mangga. So wala talaga tayong walang protection yung mangga sa mga yung pa lang anay pa lang. Doon sa anay pa lang, pag may anay yung mangga, ang unang-una kong sinasabi pagka nakakakita ko ng anay doon sa mangga, hindi talaga nila inaasikaso yung mangga. Aray. Kasi sabi hindi talaga dito may anay. Tama yun, hindi talaga inaasikaso yung mangga. So paano ko ma-prevent yun, sir? Kasi magsisimula ako ulit ako magpapabunga. May mga anay. Yun.
Madali lang naman patayin ng anay dun sa mangga eh. Pag kahit anong klaseng insecticide in-spray mo, pagka may nakita kang anay, sprayan mo lang yung dinadaanan nila ng anay dun sa may puno. Tapos, yung chlorpyrifos. Yung chlorpyrifos. Sorry. Pag, yan eh. Active ingredient if ever yan. Na, kunwari, let's say, pwede naman tayo mag-mention ng brand, no? Ganun ba? Okay. Ano, kasi mas madali hanapin yung brand kaysa sa pabili po ng Ashesher, di ba? Ganun ba? Yes. Kasi yung if ever, kunwari, from Bayer or Syngenta or any, like in Cevetmate, kung meron sila, ano yung mga specific na chlorpyrifos. Hindi ko ma-recall eh. Yung mga yung brand name eh. Pero ewan ko kay Vetmate, kay Sir Sultan kung wala akong idea kung merong chlorpyrifos sila. Pero kahit pa Malatayon or Cypermethrin, pwede yun. Ayan, meron sila. Yung kanilang AK-47, pwede yun. Pwedeng yun. Actually, yung AK-47, pag may anay, dinidrench ko yun dun sa may puno mismo. I-spray mo lang sa katawan? Oo, ma'am. Tapos, i-drench mo din dun sa bahay nila kung meron. So, yun. Kasi bago ako mag-fertilize, yun ang unang nakita namin doon sa farm eh. Yung mga manggahan, yung mga mangga na nakatayo doon, inaanay na, as in may bahay na ng anay, ang laki-laki. Akala namin nung una, bahay ng bubuyog. Nung tiningnan namin, anay na pala. So, may tanong dito, sir. Ay, guys, yung mga nandito magtanong lang po kayo na magtanong kasi parang open forum po ito. Magsisimula tayo sa fertilization. Kung may mga katanungan kayo about fertilization, bago tayo doon sa pagproseso ng pagpapabunga, i-comment nyo lang po, babasahin po namin. Meron dito, sir, si Ma'am Ruth. Sir, pwede po bang maglagay ng paklo na meron pang bunga ang puno? Mga 90 daffy po, hindi po maapektuhan ang bunga? 90. Doon sa 90 kasi 90 days. So, meron ka pang 20 days. 3 weeks yan, ano? Actually, yung aming experience diyan, hindi naman nakakaapekto yung paklubutazol doon sa bunga eh. Pag tama yung dosage. Pero kaya niyang laglagin yan kung sobra yung dosage niyo. Yung bunga, lalaglagin niya. So para safe na lang siguro after na lang ng harvest. Kailangan ng expert na gagawa diyan kung gusto niyo. Pwede naman po siya, pero kailangan ng expert. Baka kasi malaglag lahat yung bunga nyo, kayo rin. Nasa inyo yan. Ayan. So, saka ilang weeks na lang yun. 2 to 3 weeks na lang yun, mag-harvest na siya. 110 days. Pwede na. Kesa paklo pa ilagay po ninyo, maglagay na kayo ng abono dyan. Sa lupa? Sa lupa. Oo. Tapos pag nag-harvest siya, yun na, mag-shoot na kasi yun eh. Yung kahit 1 month before harvest, maglagay ka ng fertilizer. Malaki yung pakinabang nung bunga doon sa fertilizer na ilalagay mo. Or same din doon sa i-spray mo yung foliar fertilizer. Kasi meron tayong nire-require din, nagre-require na yung recommendation ko minsan, lalong-lalo na doon sa type of soil na pinagtamnan nila doon sa farm. Minsan medyo yung hindi maganda ang location. Monthly talaga as early as every month talaga nagpapaabono kami. Every month yan nagpapaabono kami. Ayun. So ito pa sir, pwede po bang gamitin fertilizer yung ipot ng manok? Pero siguro maging specific tayo dito sa ipot, baka mamaya ilagay lang nila na ilagay doon yung mga ipot ng manok doon sa galing sa poultry. Oo nga. Maganda yung ipot ng manok, rich in or organic matter, may mga NPK din siyang naibibigay.
Ang kailangan lang natin na dapat ilagay ay yung decomposed na siya. 100% na decomposed dapat siya. Kasi pag hindi yan decomposed, nakakasira yan ng nutrient absorption. Nakakasira ng root hair kasi mainit yan dun sa lupa. Actually pagka wala nang amoy yung ipot ng manok, pwede mo lang ilagay yon. Oo, tuyo na, basta dry. Dry na siya, or much better kung decomposed na siya. Yung may halo na siyang, mayroon na siyang halong lupa. Lalo na ngayon ang mahal-mahal ng fertilizer, baka pwede tayong mag-experiment ng mga alternative fertilizer na baka or makakatulong sa pagmamaga kasi medyo hindi na kaya ng powers natin yung presyo ng fertilizer habang wala pa tayong subsidy from the DA kasi normally po yung mga mango association or mango groups or basta yung mga registered mango organization, pag lumapit po kayo sa DA, makagawa kayo ng request na para makahingi kayo ng mga anuman ang intervention na pwedeng ibigay nila sa inyong association, ilapit nyo lang po doon and then syempre magpakilala din kayo sa inyong provincial agriculture office nang sa ganun mabiyayaan din kayo ng mga intervention like mga fertilizers, flower inducer, mga ganyan at mga machineries. So, habang wala pa tayong ganyan, i-considered natin yung mga alternative na pwedeng gamitin sa ating farm. So, yes, marami pwedeng alternative. Marami. Ayan. May isa pa dito, sir. Mga ilang kilo na 0060 per gram na tubig. Estimate na ilang puno ng mangga ang mag-consume doon. Di ko masyadong nakuha. Salamat. Sir Dalimbang, ang paglalagay po ng 0060 sa isang drum na 200 liters ay nasa kung ang edad ng mangga ninyo po ay nasa 5 to 10 years old, 2 to 4 kilogram po. 2 to 4 kilo ang nilalagay po natin. Tapos yung pag-consume dun po sa doon sa paglalagay natin doon sa sa puno or doon sa canopy is gumagamit nasa po 'yon yung 200 liters, nasa 10 to 12 na puno po ang madidiligan niya. 10 to 12. Pwede rin mga 15, depende po kasi yan sa edad. Kung 5 years old, pwede 15 15 sa isang drum. Pero pagka 20 pataas or 20 to 20 pataas, nasa yung 15 kasi, yung 15 years old na nakakaano na kami doon, 10, ganun lang, 10. Tapos yung 20 years old, mga 8 na lang. 20 to 25 years old, 8 na lang sa isang drum. Ayan. Nakamute pala ako. Nakuha ba, Sir Dalimbag? Ayan. Sagutin natin itong mga questions dito habang kasi step by step po. Sa ngayon, fertilization. Next week naman, doon tayo sa mango production na. So, fertilization after, ano ba mauna? Pruning o fertilizer? Pwede magsabay yan. Pwede yung pruning, yung pagpo-pruning kasi, pwede mong isabay sa dun sa, o kaya bago ka mag-flower induce, pwede mong isabay yan o kaya, doon sa pwede ka rin mag-pruning just after ng harvest mo. Ayun. Habang naglalagay ka ng abono. Madalas mag-prune ka after the harvest para pag naglagay ka ng fertilizer, konti lang ang pakakainin. Mas marami ang makakain ng puno. Ayan. Hindi rin. Magpapalit din yun okay, kasi mag-shoot siya. Nag-shoot din siya Pero technically, ang tama talaga na pagpo-pruning is yung mag-induce ka na.
Pag nag-induce kasi maalis mo na yung ano dun eh, maalis mo na yung mga hindi na dapat hindi na mamumulaklak. Maalis mo na yun eh. Maalis mo na yun. So malinis na. Sabi sa akin before, pagka kinat mo yan, tapos biglang lalabas yung mga dahon, kasi kung magpapaklo ka. Okay, kung magpapaklo ka. Pwede okay din lang, okay lang din naman. Pero kung hindi ka magpapaklo, kung hindi ka naman magpapaklo, mag-aantay ka talaga. Antay, tama. Antay mo. Doon sa part na mag-i-induce ka na, kahit pa doon sa part na mag-i-induce ka na, doon ka magbawas talaga. Pinaka-practical 'yon. Ayan. Sabi ni Ma'am Mary Ann, Sir, bigyan niyo po kami ng tamang portion ng pag-ferment sa mangga. Iba kayong bunga ng mangga. Bunga ng mangga, opo. Para makamenos din sa pagbili ng full year ba? Hindi siya full year eh. Fermented fruit juice. Yes, fermented fruit juice. Fertilizer yun siya, didilig lang po. Opo. Fertilizer pwede yung idilig, pwede rin siya. yun yung i-spray. Pero category siya ng fertilizer. Hindi siya... part siya ng... Yan, part na rin niyang ng fertilization kasi natin eh. Kasi meron din naman siyang NPK na maibibigay. Ayan. So kasi yes. baka ang portion po ma'am, dun sa portion kay Ma'am Mary Ann, subukan niyo po yung depende po kung ano yung gamit ninyong drum. Doon po sa paglagay ng molasses, doon sa 100 or 200 liters na tubig, ang ginagamit po namin is 4 to 8 liters na molasses. Pero yung mangga na mga fruit drop na pwede mo i-ferment. Basta kalahating tubig lang muna. Punuin muna na yun ng punuin. Basta yung 50% ng tubig, halimbawa yung 100 grams. Oo, fruits na yung iba. I-chop ko ba yun? Kailangan i-chop para mas mabilis siyang ma-ferment. Ayan. So, meron pa isa dito. Ay, naku, ang haba na pala ng mga question. Magtatanong po, ano po ang dapat unahin kung nag-flashing ang puno? Pruning, abono o paklo? Dapat unahin? Matapos sa tag-ulan. Okay. Pag nag-flashing, ang unahin ninyo, tignan nyo kung may insekto. Kasi napaka-risk niyan pag nag-flashing yung mangga. Kaya kailangan po nating tandaan na ang dahon ng mangga ay napakahalaga sa pagbibigay ng bunga. Kaya dapat hindi yan maatake ng insekto kasi unang-una madali lang naman kung hindi green leaf hopper o kaya kahit yung mga pag nag-flashing kasi may hoppers pa rin eh. Yung brown plant hoppers, meron pa rin yan eh. Pero kung wala naman, maganda yon. Ang isa is yung armyworm. Oo, kasi yun ang favorite ng mga worm. Yung armyworm. Kaya nagkakaroon tayo ng sira-sirang dahon. Pag nagtalbos kasi yan, very succulent yung dahon niya. So, mas gusto ng insekto. Yun ang dapat nyong alagaan. Kasi doon nagsisimula. Kung nasiraan ka ng dahon, sigurado yan, sira din yung susunod mong pagpabunga. Kailangan mong maganda yung dahon. Yung insekto, ma'am. Kailangan titignan ninyo. Yung abono sir, pagka gano'n na nag-flashing, tapos may mga insekto na nandun, especially yung mga may hilig sa mga bata. Yan, mga batang dahon. Naman. Oo. Pwede na yung AK-47 ni Vetmate dyan. Kung wala available na Vetmate, ano pang makawawaya? Yung Simbos ng Syngenta, pwede rin yun. Ayan. Yan, so, mga ganun. Sila. Ano ba yun? Cypermethrin? Or? Cyper siya, opo. Yun yung pinakamura, which is, yun din yung pinakaakma na pwede nilang gamitin. Para kung talagang masyadong marami, kasi, hindi pa ako nakapag-experience ng sobrang dami.
Tapos pag nag-flashing ang mangga, may konti-konti lang. Pero kailangan mo pa rin pagka masyadong marami yung cypermethrin mo, dagdagan mo ng ng mga cartap hydrochloride, mga ganun, yung mga systemic. Para merong matitirang protection after 7 days ng spray mo, kahit di ka na mag-ulit. Kesa mag-ulit ka pa ulit, which is magastos sa labor. Ayan. Yun yung isa. So, technique yun. So ito kasi may questions sa 29 Daffy, pero sa EI, Ma'am Ruth, skip ko po muna yan pero you can message Sir Johay naman pagkadating sa ganyan. Kasi as of now, dito muna tayo sa first stage. Isa-isa. Darating tayo sa whole process. Hanggang post-harvest, hanggang processing po. Siguro may 29 na si Ma'am. Ma'am, tawagan mo ako. Ayan. So, para dito muna tayo. Good PM, sir. Side question lang po. Nag-pro ng mangga, ano po klaseng pintura at fungicide na gagamitin? May specific ba tayo? Diba, normally, pinipinturahan yung na-cut natin pag nag-ulit tayo. Yung pintura kasi ginagawa nila yan para para hindi daw mapasok ng fungal diseases Pero kung may fungicide ka na, not necessary na pinturahan mo yan, Ma'am. Ma'am Rosalinda, sprayan mo na lang. Ayan, sprayan mo na lang. Any type of fungicide, no problem. Pero ano mas safe? Mas safe? Fungicide. Pintura, wala namang gagawang pintura Kasi sabi na parang Band-Aid yung pintura hindi naman yan ma'am. Pag pinutol mo yan, tatakpan din naman yan tatakpan din naman ng balat ng mangga yan maghihilom yan. Okay. So kailangan na natin lagyan ng fungicide. Fungicide lang po yan. Technically fungicide Sa amin kasi nauka-uka nasira yung grabe naman branch. Yung pag-prune ninyo. Sobrang hindi kasi bagyo ang nag-prune nun, hindi kami. Ganun ba? So, ayan. Basta pag nabagyo, huwag niyong gagalawin. Yan ang technique. Pag ginalaw niyo yung puno, patay. Yan nga. Sa pagka hindi namin ginalaw yung puno, ay mukha na siyang patay kasi lumalalim yung napagputulan Doon sa may roots? Sa daming langgam. Sa may roots? Hindi, sa sanga. Naputol Hindi naman. Kasi ang puputulin mo lang doon, yung sanga niya na nadaganan niya. Huwag mong puputulin yung nasa taas, yung kalahati. So pag natumba yung mangga, natumba dito, so yung nandito lang sa baba ang putulin mo. Hayaan mo to, tapos mag-shoot yan dito sa puno, pataas. Yun ang mi-maintain mo pag nag-shoot na siya. Ayan. So, yun yung advice ni Sir Ramil nung nagpunta kami dun sa isang nasalantahan na bagyo. At soon, abangan nyo kami sa Visayas at Mindanao at magkakaroon tayo ng face-to-face training sa ating magmamangga dyan. Yan. So, eto sir, may tanong si Ma'am Emmy. Yung nirecommend nyo po na mix ng fertilizer, once a year lang po ang application, which is after harvest? Yun. Yun pong just after harvest, yun po yung tinatawag natin na conditioning stage. Tama po, yun po. Minsan lang po yung conditioning stage. Pero after po ng 3 months to 4 months titignan ninyo, lalong-lalo na pag meron ng bunga. Mag-i-induce na po kayo. Practicein po natin na maglagay pa rin ng abono. Para hindi natin ma-experience yung may maliliit, hindi tayo makapagpalaki ng bunga. Kasi minsan lang tayo naglagay ng fertilizer. Diba sa stages kasi ng production na ng fruit, naglalagay tayo ng mga foliar fertilizer. Yes. Tama. Ano pa ba? Yung foliar fertilizer, okay po yun na pang-support doon sa bunga. Oo. Doon sa bunga. Pero, yung paglalagay natin ng fertilizer sa baba,
mas maganda kung mayroon pa rin fertilizer sa lupa, tapos maglalagay ka pa ng fertilizer sa sa dahon para dalawa na yung panggagalingan ng nutrients na magme-maintain doon sa fruit development. Yan gastos mo, sir. Medyo magastos, pero may mga murang foliar fertilizer tsaka fertilizer. Depende rin kasi kung ang habol mo naman makakuha ka ng 3-4 na piraso ang 1 kilo, dapat ganun ang gawin mo. Mas kakunti yung mga buraot, yung mga maliliit. Sa padera. Siyempre mas makakapag-demand ka naman ng price. Mami-maintain yung laki. Depende kasi yan talaga sa sa fertilizer na na-accumulate ng ating manggahan. Ayan, sabi ni Sir Walter, pwede po bang mag-spray ng mangga sa buwan ng Marso? Sa ngayon kasi malakas pa ang amihan dito sa amin sa Cagayan o kababayan mo at nag-uulan pa. Kasi ngayon po talaga is El Nino, La Nina. La Nina pa, expect niya po yan hanggang may ulan po tayo. Tama. Actually, dyan sa downstream, galing ako dyan last week. Talagang nag-uulan. Ulan ng hapon, umuulan ng gabi. Maraw naman ng konti sa araw, pero madaling araw, umuulan. Tapos hanggang umaga. Tapos cloudy siya. Ganun din naman dito sa Isabela. Ang pwede po, kung actually ngayon may mga nag-induce diyan May bulaklak na rin yung mga mangga diyan sa Cagayan. So kung hindi pa namumulaklak yung mangga, mag-spray po kayo sa buwan ng March. Wala pong problema. Meron po kaming technology dito sa Region 2 with the DA na every month pwede kang mag-spray or magkaroon ng bunga ng mangga. All year round. Kasi yun na yung inaano nyo dyan sa Region 2 para kasi may proyekto dyan sa Region 2 na para maka-sustain doon sa tinatarget na export kasi mukhang mag-i-export ng Region 2 So kailangan nila ma-practice yung mga farmer na makapag-produce all year round. Tama po. So, yes, Ma'am Roda. Actually, 2009, as early as 2019 or 2018, meron na kaming naipadala na dito sa Isabela. Diyan kay 2019 kasi 2019 sa Dubai. Tayo nag-start noon and then punta tayo diyan. And then yun ang proposal nila. So nasubukan na din, tama. I think ongoing na ang construction ata ng facility, sir? Yes, sa part ng Santiago. Tapos na kasi sabi na dapat last year mag-opening. Magigess. Hopefully ngayon. Medyo maano na siya. Last year. Ayan. So, ngayon siguro masusubukan na yung facility. Ayan. Yung pang-heat treatment natin para sa export mangoes ng actually hindi lang naman Isabela yun buong region to yan. Pwedeng doon project ng buong region to yun. Kasama ang DTI, ang DA, mga ganun. Yes, funded ng DTI yun. So, sabi ni Sir Den Paul, Sir, ma'am, pwede ba ilagay yung dumi ng kalabaw, baka? Thank you. Oh, yes. Alam ko. Pwede, kahit dumi ng tao, basta hindi naman fresh. Basta hindi fresh. Wag lang po yung fresh kasi magdi-decompose pa yun So yung mga dumi-dumi na yan, pag dinecompose mo, pwede siyang maging fertilizer ng manggahan natin. Pwede po. Ayan, ito si Sir Bon kasi nag-flower induce daw siya. Sa amin po nagpaabono ako after flower induce, sorry. After a month nag-induce ako. Grabe po ang flashing na lumabas. Natural to, sir, di ba? Yung iba kasi talagang nag-i-spray para mag-flashing yung mangga.
Tama ba? Depende rin kasi ma'am. Kung ang target niya talaga magpabulaklak, tapos yung lumabas talbos, dahon, sigurado yan, magkakaroon ka ng sama ng loob. Yan ang sama ng loob na tinatawag natin. Pero normal ba yun, sir? Normal ba yun? Or kasi normal iba sa mga normal yun sa mga hindi nagkakalendaryo. Sa tingin ko, Sir Bon, hindi po ninyo ano bang ibig sabihin nito? Yung history ng mangga ninyo, hindi ninyo alam. Kailangan alam niyo yung history ng mangga ninyo. Kung kailan po yan pinitasan, kung kailan po nag-harvest, tapos kung ano po yung mga nilagay ninyo. Tapos, tignan nyo rin po kung ano yung reaction ng mangga ninyo doon sa mga nilalagay ninyo na abono. Kasi, minsan, pag naglagay tayo ng abono, after a month, nagpa-induce si sir. So, doon pa lang yung yun pa lang talaga yung effect ng abono na nilagay niya eh. Remember po, mangga po yan hindi pechay o hindi yan mais na pag nilagyan mo ng abono just 7 days, makikita mo na yung effect. Yan, mag-ano pa yan, nasa 1 month po talaga yan bago mag-flashing. So yung pong ginawa ninyong pag-induce, na-induce po yung mangga sa kanyang pag-flashing, hindi po yun na-induce sa pagpabulaklak ninyo. Kasi po naglagay kayo ng abono, hindi ko alam, baka may urea pa yan o kaya merong sulfate. So kung mataas ang nitrogen yan, sigurado po yan, magpa-flashing kahit hindi ka nag-induce. So kung nag-induce sila, doon pa lang yung effect ng abono. So na-induce din yung pagtatalbos niya. Kung mataas po kung mataas po sana kung mataas po yung ginamit mong potassium, yung potassium level ng inabono mo, marahil siguro merong chance na yung talbos mo ay may bulaklak. Actually, may kasunod yan may kasunod sa sinabi niya. May flower po ang lumabas kasama ng flashing. First time po nagpapula, sir. Actually, dito rin, sir, sa amin, sa voluntary namin, magulat ka. Meron ako picture, di ko lang pa may bulaklak, may bagong, siguro mga 15 days yung buds or 18 days yung buds ng bulaklak. Tapos sa tabi niya, may dahon na lumabas. Normal yan. May bagong dahon. Doon inatake ng mga stem borer, ng tip borer, yung mangga kasi nagsabay-sabay sila sa dami pating sobrang daming mga hopper dahil gusto nila pati may mga beetles pa nga Oo. So paano ba yun? Meron yun man, nangyayari talaga yun. Nangyayari yun, yung akala mo may dahon tapos may kasamang yung dahon may kasamang bulaklak. Ayan. Pero actually pag pagka naalagaan mo yon, malalaki bunga nun. Paano kasi, natin alaga? Kasi pag unang-una pag ang alaga nun, ma'am, dapat tinitingnan mo kung may insekto. Kailangan wala insekto yon kasi sisirain lang yung yung dahon dun Sisirain lang yung dahon nun. Minsan yung dahon na natural na nalaglag din. Yung mga dahon na kasabay ng bulaklak. Hindi ko pa napansin kasi talagang natural yan na naglalaglag din. Minsan. Or kung talagang talbos siya na may kasamang bulaklak lang, yun sigurado yun. Ang maganda naman doon pag inalagaan mo yun na merong siyang dahon at saka bulaklak, 100% malaki bunga nun. Malaki bunga nun. Kasi every time na mag-spray ka, lalong-lalo na ng foliar fertilizer doon sa mismong dahon, lapit na nung bunga doon sa after doon sa photosynthetic activity ng dahon mismo doon sa tabi ng bunga, diretso na yung pagkain ng bunga doon.
Ayan. Apo. So, in fairness ako, lagpas 6 na ulit tayo. Teka lang ha. Pwede po bang fertilizer after makapag-spray ng inducer? Pwede parang ano lang yan parang support dun sa mango. Pero yung process po kasi ng fertilization or yung pagpuproduce natin ng mangga is from pruning, fertilizer, tapos ayan, magpaklo, kung magpapaklo kayo, and then flower inducer, sunod-sunod na yan. And then yung mga shots, mga sinasabi first shot, second shot, mga pabaon, mga ganyan-ganyan. So, yun po yung ano natin. So, sir, I think si Sir Bon, ang ano ko lang, para, kasi, syempre, nagsimula tayo sa fertilization process pa ngayon. I-consider na natin na hindi tayo magpupruning ngayon, lalo na ngayon, nag-uulan, baka mamaya masira ang ating Tama. Ano ba? Tama ba na, di ba, mas maganda mag-prune pagka, kaya summer, dapat maganda mag-prune dahil maaraw. Yes, ma'am. Technically, yung pruning talaga, mas magandang gawin pag hindi umuulan. Kasi pag may ulan, may malaki yung chances ng pathogen na makapasok, maka-infect dun sa mga nagputulan. Oo. So, pero kung talagang maulan, yes, yun yung mode of entry nila eh. So, kailangan, yun nga, kailangan mong isprayan yun ng ng fungicide talaga. Ayan. Kahit mga mumurahing fungicide or hindi naman mumurahin, yung mura lang na fungicide, pwede na yun. Oo, just a protection para hindi man pa makapasok yung mga pathogens, mga microorganism na pwedeng makapagbigay ng sakit dun sa mangga natin. Ayan. So sabi ni Sir Bon, praise God. Ayan. Kasi mukhang hindi siya kinabahan doon sa pagsabay ng flower at ng kanyang dahon. Sa amin, pero siguro, Sir Bon, sa akin lang, pwede niyo po kontakin si Sir Joy para kahit paano mag-guide kayo. Kasi nandiyan na kayo sa stage na yan eh. Kasi sa susunod na linggo pa ulit ang susunod namin na stage. Wala pa tayo sa induce nasa ano pa lang tayo, nasa fertilization conditioning stage. Conditioning stage pa to. So, mukhang parang naubos yung oras natin sa conditioning stage pa lang. Oo. Ayan. Kasi ang conditioning stage talaga, ma'am, is after ng harvest mo, ang conditioning stage dapat nasa minimum ka dyan, nasa 3 months. Kung maganda yung mangga mo, pwede nang dun sa 2.5 months, pwede ka na magpabulaklak dyan. Kumbaga, gaano ka katagal from harvest? Nag-harvest ako ngayon. Bukas, maglagay ka na ng abono. Kailan ulit ako pwede magpabulaklak niyan? Kailan ang pabulaklak niyan? Ngayon ka mag-harvest, February. So pwede ka magpabulaklak ng May, June. Yes. Basta, paano kung hindi ako gagamit ng paklo, sir? Pag hindi ka gagamit ng paklo, nag-abono ka ngayon, so hintayin mo lang yung 1 taon. December. Kasi... December. Malamang pwede ka na mag-induce doon sa December. Ayan. Para naman makapagpahinga yung ating mga mangga. Ayan. So, pagpahinga, hindi naman kailangan pagpahingain yung mangga kung talagang naglalagay tayo ng fertilizer. Parang diba lang yan. Parang... may break? Ma'am? Dapat may break? May break. Just after ng harvest, yun na yung break niya. Kasi sa inyo, talagang tuloy-tuloy ata eh. Anyway. Sir, last question na to Last question kasi overtime tayo. Tungkol sa paggamit ng ipot ng manok. Ang ginagawa ko po ay ibinabaon ko sa lupa. Hindi ko siya binubudbod sa base ng puno. Tama ba ang ginawa ko? Paano Tama rin po yan. Tama po. Sir Walter, tama po. So, gano'ng kalalim? Oy, maghuhukay ako sa palibot ng mangga? Oo, ibinabaon niya. Gano'ng kalalim maghuhukayin ko? Siguro mga 1 foot.
Pwede na? Hindi ba pwede magbutas-butas nila ako? Ang layo Pwede naman. rin? Ay, kung may 10,000 akong mangga, ang pagod naman nun. Pwede rin. Alam mo, yung isang kasama natin dito nagmamangga, meron siyang 350 na 25 years old at saka meron siyang 750 na 10 years old na mangga. Gusto niya maglagay ng ipot ng manok. So ang ginawa namin, ayaw niya siyempre yung laborious nga yung ibabaw, kagaya ng ginawa ni Sir Walter. Pagka mga 100 siguro, pwede nating gawin yan. Pero yung libo-libo talaga, ang ginawa namin doon, nakasako, ipot ng manok, binubutasan lang namin yung sako, yung butas niya, nakalublob na lang doon sa lupa. Yaan mo na siya doon. Yun yung isa. Kaya lang, hindi siya magagamit kaagad. From time to time, lalong-lalo na pagka hindi pag-aanong decompose. So, pwedeng gawin yun. Para every time na habang nadidecompose siya, ulanan, naarawan, nagdidecompose na lang siya doon. Pwede yun. So, mukhang ang dami natin kasi sobrang talagang kinukonsider na ng ating mga magsasaka ang paggamit talaga ng mga iba't ibang pamamaraan or iba't ibang klaseng fertilizer para lang sa ganun makakamenos tayo. Sobrang mahal nga ngayon hanggat hindi tayo nakakakuha ng... Dati kasi ang mangga, hindi talaga inaabunuhan nung araw yan. Nung araw kasi... Kasi nagsusunog tayo, tapos, alam mo, nag-iipon ng dahon saka medyo yung nutrients dun sa lupa, way back mga 25 years old siguro, 25 years to 50 years siguro, hindi pa nadideplete yung mga nutrients niyan. Lalong-lalo na pagka... At pabuso sa chemical pa noong panahon na yun eh. Yung mga kapanahunan mo, actually. Yan, kapanahunan mo yun. So, hindi pa talaga na-abuse yung mga puno. Tama, ma'am. Oo. So, yun lang naman. Every time kasi na, siyempre, every year na nagpapabunga tayo, nagpapabulaklak tayo, every year na pinapakinabangan natin yung mangga, siyempre, saan nanggagaling yung kinakain niya? Siyempre, dun sa lupa na nakatirikan niya. So, kailangan din natin i-replenish kung ano yung nawawalang nutrients doon sa lupa para tuloy-tuloy yung kanyang yung nourish, yung pagbibigay ng magandang bunga. So kung na-stop natin yon, habang nababawasan yung kinakain niya, nababawasan din yung naibibigay niya sa ating bunga. So napakahalaga na ang paglalagay ng abono sa mangga ay ang end niyan ay para sa bunga. Totoo. Para din sa bunga yan. Ayan. So, kung wala na tayong mga tanong, pwede naman nilang balikan itong video natin dahil nasa Facebook lang naman or sa YouTube natin itong live ba ito? Live ba pala to eh? Live na pala to eh. Live to. Live ba? Kaya nga yung isa dyan, nawawala na naman kasi pag live po, hirap na hirap sa signal. So, mag-hello lang, tapos wala na. Kaya pala, po ang aming mga mango tips with Ramil Rubia, with Caramel Rubia. Yan na po yung kanyang contribution. Ayan. Of course, this is sponsored by, our topic is sponsored by Vetmate Pharma Corporation. Ayan. So, sir, maraming salamat sa mga binigay mong kaalaman or dagdag kaalaman doon sa ating pagpuproduce or pag-fertilize sa mangga. Susunod naman, pag-uusapan natin, anong stage na? Okay. Yes, ma'am. Thank you, Ma'am Roda. After po ng conditioning stage natin, maraming pong mangyayari sa mangga natin. Pwede pong mag-flushing, pwede rin pong walang flushing. Ano po? Pero usually, magpa-flushing yan. Basta after po nating mag-harvest, nag-fertilize tayo, hintayin natin yung flushing. Pag nag-flushing po yan,
Alagaan lang natin yung flashing. Dapat hindi po masira ng insekto. Walang walang kakain na insekto diyan o wala pong sakit. Dapat walang kagaya din po ng bunga, dapat ganun din po dapat kakinis ang dahon ng mangga. Yan po ang susunod nating tatalakay. Ngayon ko na naalala. Oo nga. Kasi may isa pa nga akong issue sa amin dito. Nag-fruit set na, biglang nag-flashing. May bagong mga dahon. Di, nakakakaba yun kasi nga, nag-a-attract na naman siya ng mga insekto. Tama yun. So, kung uneven kasi or hindi maganda yung pag-fertilize natin, so uneven din yung flashing ng mangga. Pag kasi hindi mo siya, pagka nag-fertilize lang tayo, kulang yung ginawa natin, malalaman mo dun sa pag nag-flashing yung iba hindi magpa-flashing, meron yung chances na ganun. Actually, iniisip ko rin, baka may connect dun sa weather change natin, sa climate change natin, na parang, maski ang isa pa yun. Siya talaga mamumulaklak. Tama. Kasi, isa pa yun, ma'am. Pero, nutritional yan eh. Last year kasi, sir, yung mga mangga dito, lalo na yung mga hindi nialagaan, hindi naman nag-gano'n na mulaklak. Ngayon, ganun talaga. So, Lord, nagbiyahe ako mula south to north. Lahat kahit nasa daan ng mangga na mulaklak. Ay, nangyari. Yung nakikita namin. So, again, next week po, pag-uusapan natin. Kasama syempre ang taga-UPLB. At hindi lang po sila nakarating ngayon dahil nga po may mga technical problem. Ito yung risk pagka FB Live Pagka live tayo, hindi natin nakokontrol yung mga technical problems. So, next week po, pag-uusapan natin yung supposedly topic natin ngayon. At doon na tayo sa stage ng pagpapabunga or pag-produce ng bunga. So, mag-induce na ba tayo? Ikaw, sir, kung ano ang next natin? Hindi. Pag nag-abono kasi tayo, yung gagawin natin sa flashing. Bago mag-induce. Yung gagawin natin sa mga flashing. Pag nag-flashing, siyempre, inalagaan natin yan kung ano. Pero, after a month, doon sa flashing kasi, kailangan mong maglagay, yun na yung point na maglalagay ka na rin ng paclobutrazol after ng flashing. So pag di ba, talbos yan. Tapos meron medyo magi-green na siya. Doon sa part ng malalaki na yung dahon, yung talbos, di ba, green na yan. Doon ka maglalagay ngayon ng paclobutrazol. Ayan. So, yan. Abangan natin yan sa susunod. Kasi pwede naman natin, sir, from paklo to flower induced na Yes. Para diretso na yan. Dalawa. Diretso. Ayan, abangan niyo po kami. Paklo para sa siguradong pag-i-induce ng mangga. Yan yung topic natin next Sunday. Saan ano bang pangalan mo sa Facebook mo? Facebook, hindi ako nag-iiba ng pangalan. Proud ako sa pangalan ko eh. So hanapin niyo lang po ang kanyang Facebook kung meron kayo. Kasi si Sir Johay po pwede niyo po siyang imbitahan sa inyong mga farm kasi mas maganda. Ang hirap kasi explain pag ganito lang Guide lang tong sa atin. Pero yung actual stages kasi, depende yan sa anong meron doon sa farm nyo. Kasi hindi sasabihin ni Sir Johay ngayon na ito ang proseso namin dito sa Region 2. Aanga lang Mindanao. Kasi iba rin ang proseso nila. So iba-iba kasi ang proseso. At maski nga sa mga nilalagay na mga chemicals, sir, iba-iba din Iba ang Luzon. Meron din tayong kinukonsultahan dyan sa part ng Visayas, Mindanao. Yan. So iba-iba. Siguro yung mga iba, mga ali mo din yung mga tumatawag sa akin dyan Actually, kasi ang dami nag-PPM sa akin yung Amiya po, ako po yun.
Hindi ako, sir. Maraming nag-message pasagot kasi minsan busy tayo, hindi naman natin masagot lahat-lahat ang mga question nila kasi ang dami nila. So, depende sa area. Pagka Mindanao, may pinapasa din ako kasi mas nakikita nila or kumbaga, alam nila kung anong meron dun sa areas nyo. So, yes, hintayin nyo rin ako dyan sa Mindanao. Oo, darating tayo dyan. Surprise. So, by next month po, Opo, pwede. Kasi kakausapin na namin ang mga dapat kakausapin may mga kasama tayong mga chemical companies din na very supportive sa ating mga advocacies at mag-try tayo na... kailangan din natin ng guidance nila sa mga lalo yung mga kasi wala tayong pampamasahe. Baka naman. Wala akong pamasahe. Baka naman magbigay naman sila. Mababait yung mga yan. Kaya nga hindi ka tinatantanan nandyan lang sila sa paligid mo Kaya nga hindi ako masyado nag-a-announce kasi kailangan kasama. Siyempre. Iyon, magtatampo yan sila pag hindi ko isama So, abangan niyo po yan kasi magkakaroon ng AMIA, kasama ang AMIA at saka syempre yung mga nagmamangga natin sa different areas, magkakaroon tayo. So, hopefully, maayos ko lang yung mga proposal ay magkakaroon tayo ng mango training caravan. Ayan. So, yung mga expert po ang mga kasama natin dyan kasi mas madali pag actual. Nakikita lahat. Yan. At saka abangan niyo rin po ang ginagawa namin video. Hindi ko pa matapos-tapos dahil sobrang daming pinaggagawa sa akin. Kailan ba natin ipapalabas yan? Malapit na po kasi syempre kailangan ko yung mga consultation from the expert, lalo na yung mga research department kasi bago ko ilabas yan, kailangan confirm sa kanila na tama or naki-specific tayo doon, lalo-lalo na sa mga insekto. Kasi ang advice nga nila, pagkadating sa insekto, make sure na kung ano ang mode of action ang nilalagay nyo, doon yan magbabase sa insekto na present doon sa manggahan. Kasi mahirap yun langgam lang pa ng kaaway mo kung ano nilalagay mo, di ba? di nagastos-gastos ka lang. So, importante po yun na magbasa tayo ng mga mode of action, ng mga active ingredient, at lalong-lalo na yung mga label. Kasi, di ba, buti pa yung fertilizer or mga chemical, may label. Huwag niyong itulad sa inyo walang label. So, meron niya mga green label. Ano ang importante ng green? Ano ang gaano ka-importante ang malaman natin yung mga label na yan, yung mga green label, red label, blue label, kasi sa akin ang alam ko lang black label. So, yan, pag-uusapan natin yan sa darating na linggo at syempre, yun, bago natin ilabas, guided tayo ng ating mga kasamahan sa industry. Again, maraming salamat Sir Johay sa inyong time. Thank you rin, Ma'am Roda. Na kahit salamat sa AMIA. Ayan. Walang bayad po yan sa amin. Kaya pala nawala si Boss Ramil. Oo. Anyway, tulong-tulong po tayo mga kamangga. Kasi this is our advocacy to help the mango farmers na sa susunod, hindi na yung kung ano ipinupost sa atin na mga issues and concern. Opo, may kakausapin din po namin ang Mindanao Mango group, Mango Growers Group para dyan sa schedule for Mindanao. Pero mauuna ata ang Region 2 kasi pumayag na si President Charles So, abangan niyo po yan. Plan pa lang yan. Basta mapirmahan lang yung proposal natin. Gora na tayo. So, maraming salamat ulit, sir. Bye-bye na muna tayo. Thank you. Maraming salamat po. God bless po, mga kamangga. Sa mga fans nyo, hanapin nyo lang po ang kanyang Facebook account, si Sir Johay. Lagi ko yung tinatag pagka usapang yes, ma'am. Bigyan mo rin po yung contact number ko sa mga gustong Sige po. Yes. Pwede rin din po. Ayan. Ito ang kanyang number para pwede na silang tawagan. Yan. At hopefully, pwede nyong tawagan, pwede nyong textan,
At pwede nyo po yung loadan. Loadan. Yun ang important. Ako dapat pala nilagay ko rin ang ating siguro. So again, bye-bye po at thank you, Ma'am Roda. Maraming salamat po sa lahat. Yeah, maraming salamat at have a blessed Sunday, everyone. Bye-bye!